Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng ABS-CBN News 47 minutes ago. Tungkol po sa salin ng Pangulong Marcos Jr. at ang mga cabinet members. Malacanang expresses reservations when it comes to the release of salins for cabinet officials and even President Ferdinand Marcos Jr. saying while this must be done through formal request, there was still a need to control access as this might fall into the wrong hands. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Tampayag, we cannot just allow the indiscriminate freedom to access these salins. You must all take note that the salin contains many details that might compromise the security, safety of public officials concerned. Our existing rules require any person who want to access any salin of any official should give a good reason. Nagbago ata ang ihip ng hangin eh. Noong una, may mga pahayag ni Claire Castro na pwede, Pangulo, open na maipakita, maisa publiko ang kanyang salin. Ilang beses na akong nakabasa ng ganyang post. Ito kasi nagsimula pag-upo ng Ombudsman Boying Rimulya. Siyang nagsimula okay, salin sa publiko. Binabatikos pa nila noon si Ombudsman Samuel Martires na nililimitahan niya yung access sa salin. Pag-abot ng Ombudsman Boying Rimulya, I don't know kung anong purpose, pasikat ba yan o open ang salin kasi siyang unang nag-announce, bubusisihin daw nila ang salin ni BP Inday Sara. So hindi lang si BP Inday Sara, lahat na lang, kaya nagsimula, naglabasan ng mga salin. At nakakatuwa naman, una, mga senador Sino pang pinakamayamang senador na Senator Robin Padilla ata, 288 million, 284 million. Mayaman si Robin Padilla. Sumunod na si Kiko Pangilinan, Reza Ontiveros. Kalimutan ko na yung ibang naglawas. May 5 ata o 6 ng senador nagpakita ng salin, which is very good. Yun, walang itinatago. Sa Congress naman, nauna, mga Makabayan Black. Mas maganda pa itong mga Makabayan Black. Okay, mga makakaliwa. Pinakita ang salin. Sino pa bang, ang pinakapobreng kongresista nakita ko, yung tanong ni BP Sara, pinsan ba siya ni Saldico? Si Atty. Rene Co. Mababa ang kanyang 282,000 lang kanyang net worth sa salin. Senator Ping Lacson, mayaman. Ilan bang kanya? 154 million ba yun? Mayaman. So, sabi, makompromise daw ang security. Hindi ko maintindihan. Papilman lang yan Paano makompromise ang security? It's just a piece of paper. Kung yung ari-arian mo, net worth mo, kinuha mo sa legal, moral, malinis na paraan, I don't think na makompromise ang security ng papel lang yan. Maliban lang kung may kaduda-duda. Yon ang mahirap kung may kaduda-duda yung pagkamit ng mga ari-arian. Huwag mo na lang ipakita, di ba?
Magbasa tayo ng mga comments. Sandali. People who reacted. Tingnan nyo 748 people who reacted. 558 tumatawa. 74 galit. 103 lang ang nag-like. So, ilang percentage ito? Around 90%. 85% ang tumatawa sa statement ng palasyo. Bakit ayaw mong ipakita kung wala kang itinatago? Efren Pastrana, sabi nito, smell of hiding the kickback from flood control. AR Dakanay, how about my taxes? Pay for your salary. Can I see where my taxes go? Cortes Rome, wow, ano na, Mr. Ombudsman. Ralph de Golacacion, Justice Bersamin was one of those also voted in favor of restricting showing the SALN of Supreme Court justices back in 2012. So, no surprise on this. But again, Mr. Marcos and his cabinet members should set an example to all government officials if he is serious in fighting corruption. Correct. May duda ang taong bayan. Nasaan na ang mga trilyones na winaldas sa flood control? So, panahon na ngayon to show sincerity, goodwill, ipakita ang salin sa taong bayan kung wala kayong tinatago. Kaya nga ulitin ko, saludo ako sa mga kongresista, saludo ako sa mga senador na voluntaryo nagpakita sa kanilang salin. Ganon ang dapat. Kaya kung ako ang presidente at gusto kong patunayan na seryoso ako sa laban kontra korupsyon, lead by example, ipakita ang aking salin kung ako ang presidente. O bakit ngayon, at ulitin ko, may mga pronouncement na month ago siguro na no problem, salin, ipakita ang salin ng Pangulo. Ngayon, wala na. Nagbago ang ihip ng hangin. Ano ba yan? Rene Gerland, with due respect, Mr. E.S., may I remind that public officials are required to lead modest lives through the mandates of the Constitution. Correct. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang ating income sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Sa area sa pagatamnan ni Junil og kape. So giperburize niya ang yuta para gyud nga dali mo gamot ang kape. Sumuna ni ang itsura sa kape nga among napalit nga tag 25 pesos ang isa. So pila na gani ni Junil ang imong tanom nga kape? 550 tong sa una unya nadungagag 300, 850 na tanan. Oo, so 300 ni karon, so 550 ang una nimong tanom. Oh. So daghan-daghan na gyud ang among tanom nga kape. Kana gali. Salamat kayo sa nagsuporta sa pagpananom namo og kape. Puhon nga makarbis mi ka makahawas gyud mi sa kalisod. Og makapaeskwela na pud mi sa among mga anak. Way grado.
inosente gid in taon tungod sa kakabus. Sula mo grado Wala gyud grado gyud. tungod sa kalisod. Tungod sa kalisod wa gyud mi ka eskwela sa among ginikanan. Oo. O salamat gyud sa Ginoo pod nga adunay giyahan nga mo suporta pinaagi sa pagpananom namo og kape. So salamat kaayo. Okay, salamat.